kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. Sa wakas natapos na po namin ang pag-install ng Atlas Flat Twine. Ito po ang kabuuang luwang at lawak sa ating taniman. Hanggang yang sa may buli, no? Yung may mga kahoy sa gilid, oh. Yan, papunta dyan sa kawayan. Yan ang isang dulo. And then dito mga ka-farmers, yan. Ito ang daan sa gitna. Yan ang mga tauhan natin, oh. Okay. So nasa 99.5 na lang ang hindi na installan. ang natapos 5% na lang ang wala. Yan, konti na lang mga ka-farmers. Thank you Lord, sa wakas natapos. So yung ganito kaluwang mga ka-farmers na area, 6 katao at 6-5 kasi ang isa ay kusinero. Ano po, isang araw kalahati, no? So yan. Yan si ka-farmer, gandang hapon. Napagod si ka-farmer. Yan, maganda din ni banda mag-update. Kitang-kita ang buong area. So yan po na mga farmers. Lipat tayo. Yan. And then sa aking likuran ang ating area para sa talong. Umakyat lang ako sa Chico para makita, no? So napakaganda dito mga ka-farmers. Yan. So napakagandang tingnan, no, mga ka-farmers. So yun ang ating greenhouse. Din packing house, din tangkay. So yan, sa wakas natapos na namin mga ka-farmers. So bukas ang gagawin namin din ay ang pagpapaakyat, no, o papagapang sa ating mga ampalaya. Yan. So napakagandang tingnan dito mga ka-farmers. Sobrang luwang tingnan. So nasa mahigit kumulang 2 hektarya ang ating area, nasa 6,000 kapuno. And then dito sa aking likuran mga ka-farmers, dito din natin itatanim ang talong. Yan, hanggang doon. Kasi umakyat lang ako sa puno ng Chico para makita. Yan ang ating tataniman ng talong. So nag-umpisa na po kaming nag-layout, no? Yan sa gilid, oh. Yan, malinis na mga ka-farmers ang ating area para sa talong. Yan, umuwi na sa packing house ang aming mga tauhan. So sa may gilid ng greenhouse papunta din sa ampalaya, yun ang area natin sa ano po mga ka-farmers, no? Kamatis ito sa talong. Yan. So may punla na tayong itatanim din siguro target natin sa katapusan or sa first week, no? So kailangan pa namin tong i-feed din, i-mulching mga ka-farmers. So maraming nagtatanong bakit daw hindi ako nag-mulching sa ampalaya. Dahil ang ampalaya mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, padaanan pa natin ng tiller ang gitna, no? And then ang lupa na nabungkal sa tiller, aming ipala, ihagis namin sa puno ng ampalaya para magkakaugat ulit. Ganon din sa kamatis. Pero sa talong, hindi na tayo ano po, hahagis, ibibid diretso kasi takpan natin ng mulching, hindi naman magkakaugat ang iyang puno. So yun lang. So ito, nadaanan to ng
malalaking traktora, and then dalawang basis sa tiller, no? Kaya kung tingnan natin parang buhangin sa tabing dagat, no? Durog na durog mga ka-farmers, kasi yung time na tiniller po ito, maraming damo. Sa pangalawa, parang isang linggo ang init, and then umulan, tamang makakadurog ng mga mga ka-farmers. Yan ang resulta, sobrang ganda. So abangan nyo ang aming mga gagawin din araw-araw, at panoorin niyo lalo na sa mga talong farmer kung paano po ako magtatanim o mag-alaga ng mga pananim tulad ng talong na itatanim dito sa ating area. So may mga gagawin tayo din ang paglagay ng mga fertilizer, ifot ng manok, and then bago i-feed. Tapos mga ka-farmers, emulching. Tapos nating mamulchingan, bubutasan sa sukat na tagkalahating metro. So ang rotoro natin dito mga ka-farmers, 7 feet, no? 7 feet ang rotoro natin sa ating talong. Tapos sa hell to hell, half meter. Sa ampalaya naman, roto-roto in half meters, no? And then hell to hell, simula sa isang puno papunta sa isang puno, yun po ang 1 metro. So yun lang siguro mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko at may bahagi sa hapong ito. Hanggang dito lang po tayo, no? Maraming salamat, bye bye, and God bless. So kung may mga katanungan po kayo, paki-comment na lang, and then kung may papagawang video, kung wala pa tayong video, pwede natin gawa, no? Kasi mga kapwa ko ka-farmers, marami mga katanungan, no, patungkol sa pag-aalaga, lalo na mga ka-farmers, no, sa pagdating sa usapang fungus o usapang foliar o insekto. So araw-araw tayo mga ka-farmers encounter ng mga ganyang tanong. And then hindi naman sila nag-request ng video dahil may mga video naman po tayong nai-upload patungkol sa mga ginagamit natin din. Sabi ko sa kanila, paki-check na lang po, may tips na po ako tungkol dyan. So yun po ang kadalasang sagot ko sa kanila. Sa dosage naman mga ka-farmers, ang pinakamahalaga, mas maganda para matutunan ninyo, magbasa, no, sa label, para alam natin. Kasi sa label ng mga insecticide, fungicide mga ka-farmers, doon nakasulat una yung kung halimbawa fungicide, so anong mga sakit makikita mo mga ka-farmers, nakasulat doon ang early blight, late blight, anong anthracnose, no, mga powdery mildew. Okay, and then ang dosage ang sunod. So mas maganda para may matutunan kayo, ang may suggest ko sa inyo, check nyo ang label para matingnan nyo ang babala o ang direction sa paggamit, no? So yun ang mga ka-farmers. Ganun din sa insecticide, meron din. Pero kung may mga lalang problema, pwede nyo na akong tanungin, kasi ang bacterial wilt, partial wilt at saka wilting, napakahirap mga ka-farmers kung wala tayong alam, no, sa pag-control dyan. Pero dahil may karanasan na po tayo dyan, may suggest na ito ang gawin ninyo para sa sunod na pagtatanim ay maiwasan nyo na ang sobrang pagkakasira sa mga pananim ninyo. So yun lang siguro. Happy watching, thank you, at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Bye bye and God bless ulit. Thank you.